Sa isang karatig lungsod, si Nick at ang kanyang asawang si Maggie, ay may masayang pamilya kasama ang kanilang mga anak na sina Isla at Max. Gayunpaman, lahat ng ito ay nagbago matapos na atakihin si Maggie sa puso at kinailangang dalhin sa ospital. Nagtagal siya roon ng ilang araw at kasalukuyang nag-aabang ng donor para sa heart transplant. Para kay Nick, ang pagsasabay ng trabaho at pag-aalaga sa asawa at anak ay lalong nagpahirap sa kanyang buhay. Dahil full-time siyang nagtatrabaho bilang foreman sa construction site, kailangan niya ng katuwang sa mga bata lalo na't wala ang kanilang ina. Kasama ang mga bata, napagpasyahan ni Nick na pumunta sa isang presentasyon ng Cobol Industries, isang robotics company. Nakita nila doon ang mga robot na tinatawag na Sims, na mga advanced na robot na makakatulong sa mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain o kahit pa mahihirap na trabaho. Sinimulan ni Nick na isaalang-alang ang pagkuha ng isa upang maging magaan ang trabaho. Narinig niya ang lahat ng mga detalye mula sa seller, na nagsabi sa kanya na nag-a-adapt ang mga Sims sa pangangailangan ng kanilang may-ari. Habang si Nick ay busy, si Isla ay gumala ng mag-isa sa gusali. Nang mapansin ito ni Nick ay labis siyang nabahala, ngunit sa kabutihang palad ay ibinalik siya ng Sim na si Alice. Nag-alok si Alice na bantayan si Isla habang namimili si Nick, at gumawa pa siya ng biro na ikinagulat ni Nick. Ipinaliwanag ng seller na si Alice ay ang pinakabagong modelo na may pinakasopistikadong AI, na nagpapahintulot sa mga Sim na gayahin ang mga emosyon ng tao. Ito rin ay nagpapahintulot upang maging magaling sila sa mga bata, kaya nagustuhan siya ni Isla. Kinabukasan, si Nick ay nahihirapan sa pagpapakain sa mga bata habang nasa isang mahalagang tawag mula sa trabaho. Sa sandaling iyon, dumating si Alice upang agad na simulan ang kanyang trabaho, kung saan hiniling niya ang lahat ng schedule ng pamilya, habang napapansin ang bahay na magulo at maluwag ang rehas ng hagdan. Pagkaalis ni Nick upang ihatid ang mga bata sa paaralan, pinunan ni Alice ang listahan ng grocery gamit lamang ang isang kisap mata. Pagkatapos ay sinimulan niyang ayusin ang bahay, kung saan napansin niya ang isang digital picture frame na nagpapakita sa pamilya kasama si Maggie. Nang umuwi sina Nick, bumalik sila sa isang malinis na bahay at handa na ang kanilang hapunan. Gayunpaman, nagrereklamo si Isla tungkol sa ulam dahil iba ang lasa nito sa luto ng kanyang ina. Biglang umiyak si Max at nag-alok si Alice na kunin siya upang hindi maabala si Nick, ngunit tumanggi si Nick at sa halip ay inutusan na lang si Alice na maghanda ng paliguan para kay Max. Pagsapit ng gabi, nasa sleep mode si Alice at nakasandal lamang siya sa dingding. Si Isla ay lumabas ng silid at umakyat sa isang upuan upang abutin ang cookie jar, ngunit siya ay nadulas at nahulog. Narinig ni Nick ang pagbagsak ng garapon at ang kanyang anak na sumisigaw, kaya tumakbo siya roon. Sa kabutihang palad, nasagip kaagad ni Alice si Isla at hindi nasaktan ang bata. Nagtamo ng sugat si Alice mula sa bubog, at nagulat si Nick nang makitang nagdurugo siya. Pagkatapos patulugin si Isla, tiningnan ni Nick si Alice at nakita siyang naka-underwear lang. Tinanong ni Nick kung kailangan niyang dalhin sa repair shop, ngunit gumamit lamang si Alice ng espesyal na benda na agad na isinara ang hiwa. Makalipas ang ilang araw, binisita si Maggie ng kanyang pamilya, kung saan binanggit ni Isla na naging kaibigan niya si Alice. Si Nick ay naging maghiliw kay Maggie dahil miss na niya ito. Nang bumalik si Nick sa trabaho sa construction site, napansin niya at ng kanyang mga katrabaho na ipinapakita ng kanilang boss ang lugar sa isang kinatawan mula sa isang robotics company. Dahil sa paghihinala, kinausap ni Nick ang kanyang boss at nakumpirma ang malungkot na katotohanan, ang mga manggagawa ay tatanggalin at papalitan ng Sims dahil na-delay ang construction. Si Nick ay hindi tinanggal dahil ang insurance ay humihingi ng isang taong foreman sa site, ngunit sinabi ni Nick na aalis siya kasama ang kanyang mga kaibigan bilang suporta. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang sabihin ng kanyang amo na kailangan niya ang pera para sa mga bata at mga bayarin sa ospital, lalo na't hindi na nagtatrabaho si Maggie. Noong makauwi si Nick, ibinaba niya ang mga overdue na bill sa sahig at binigyang pansin ang kanyang mga anak. Kinuha ni Alice ang mga sobre, at napansin niya kung gaano kapagod si Nick, ngunit nakikinig pa rin siya kay Isla at sinusubukang patahanin si Max. Pagkatapos ng hapunan, inaayos ni Nick ang kanyang sasakyan habang umiinom at nakikinig ng metal music. Biglang pinalitan ni Alice ang musika sa mas kalmado at binanggit na si Nick ay hindi kumain ng marami sa hapunan, kaya ipinaliwanag ni Nick na nagkaroon siya ng masamang araw sa trabaho. Nakinig si Alice sa lahat ng kanyang kwento patungkol sa nangyari, dahilan upang tawagin siya ni Alice na hipokrito dahil kumuha din siya ng SIM sa halip na isang tao. Pagkatapos ay tinulungan ni Alice si Isla na maghanda sa pagtulog. Tinanong ni Isla kung mamamatay na ba ang kanyang ina, kaya sinubukan ni Alice na i-distract siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng UV light sa kanyang bibig.
Pagkatapos ay sinamahan niya si Nick sa sala kung saan siya nanonood ng pelikula. Alam ni Alice ang kwento ng pelikula mula sa database ng kanyang memorya, ngunit ipinaliwanag ni Nick na ang aktwal na panonood nito ay ibang karanasan at hiniling sa kanya na burahin ang lahat ng alam niya tungkol sa pelikula mula sa kanyang memorya. Ipinaliwanag ni Alice na ang kanyang katalinuhan ay nagmula sa memorya at ang pagtanggal nito ay magiging antithetical, ngunit sinabi ni Nick na gawin pa rin ito. Kailangan niyang i-restart ang kanyang programming para magawa ito, kaya pinindot ni Nick ang power button sa kanyang leeg sa loob ng 7 segundo. Ngayon ay nararanasan na ni Alice ang pelikula sa unang pagkakataon at nalaman niya ang tungkol sa pag-ibig na isang napakalakas na damdamin, kung saan gagawa ng masama ang isang tao upang protektahan ito. Naputol ang panonood nang biglang tumawag si Maggie, na nag-anunsyo na nakakita na sila ng puso kaya ang operasyon ay naka-schedule na. Kinabukasan, pumunta ang pamilya sa ospital at humingi ng ilang minuto si Maggie kasama si Alice upang kausapin siya. Nag-aalala si Maggie na si Nick ay gumugugol ng masyadong maraming oras sa mga bata at hindi nagagawang alagaan ng mabuti ang kanyang sarili, kaya gusto niyang tulungan ni Alice na maging masaya si Nick kahit na kailangan niyang gumawa ng mga bagay na hindi gugustuhin ni Nick, tulad ng pag-aalis ng alak na itinago niya sa garahe. Makalipas ang ilang sandali, ang doktor ay nagdala ng masamang balita, kung saan sinabi nito na may bagyo na humahadlang sa helicopter na may dala ng puso upang makarating ito sa ospital, kaya nakansela ang operasyon. Sinusubukang i-comfort ni Nick si Maggie ngunit sa ngayon ay gusto niyang mapag-isa. Kalaunan sa bahay, si Nick ay patuloy sa pag-iinom at pagrereklamo tungkol sa nangyari. Nagsimula siyang mawalan ng kontrol at sinubukang ihagis ang bote, ngunit pinigilan siya ni Alice sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Nagulat si Nick nang maramdaman ang pintig sa kanyang pulso, kaya ipinaliwanag ni Alice na mayroon siyang artipisyal na puso dahil ang tunog ng tibok ng puso ay nagpapa-comfort sa mga sanggol. Ipinasok ni Alice ang kanyang kamay sa loob ng pantalon ni Nick at nagsimulang pasayahin siya, habang inilalarawan kung paano tumutugon ang kanyang pulso at mga daluyan ng dugo. Ayaw ni Alice na magdusa pa siya, at sa una ay nag-e-enjoy si Nick, ngunit hindi nagtagal ay napigilan niya ito at itinulak siya palayo. Lumabas si Nick upang tumakbo upang malinisan ang kanyang isip, ngunit hindi niya mapigilang isipin kung paano gagawin ang buong bagay kasama si Alice. Nang maglaon sa ospital, nagsimulang magbigay si Maggie ng mga payo na gusto niyang ipasa ni Nick sa kanilang mga anak, kaya malinaw na nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa. Nang gabing iyon, napansin ni Nick na nawawala ang mga larawan kasama si Maggie sa digital frame at kinumpronta niya si Alice tungkol dito. Ipinaliwanag nito na tinanggal niya ang mga larawan ni Maggie dahil mas pinapalungkot nito si Isla, ngunit agad niya ring ibinalik ang mga iyon noong inutos ni Nick. Sa gabing iyon, uminom si Nick sa bar kasama ang kanyang mga katrabaho. Ang buong grupo ay nalulungkot at naiinis dahil nahihirapan silang maghanap ng kapalit na trabaho dahil karamihan sa mga kumpanya ay mas pinipiling kumuha ng Sims. Pagdating ng robot na waitress sa table nila, binastos ito ni Monty dahil sa pagkainis sa mga Sim, ngunit pinigilan siya ni Nick. Pagkatapos ay umalis ang grupo sa bar at patuloy na umiinom sa kotse. Binanggit ni Monty na magkakaroon sila ng kaunting kasiyahan at dinala sila sa construction site, na sinasabing may naiwan siyang ilang gamit doon. Ipinaalala sa kanya ni Nick na may nagpapatrolya sa lugar, ngunit hindi siya pinapansin ni Monty at sinundan siya ng iba pa. Nahanap ni Monty ang container kung saan nakalagay ang mga manggagawang SIM, ngunit nangangailangan ng password ang lock. Tumanggi si Nick na buksan ito, ngunit hinulaan ni Monty ang code at ginamit ang taon ng kapanganakan ni Isla. Naging tama ang kanyang hula, at nakita nila sa loob ng container ang isang grupo ng mga manggagawang robot. Ang pangunahing SIM ay nagpaliwanag na wala silang mga pangalan at sa halip ay tanging mga designation numbers lamang. Pagkatapos ay nagsimula si Monty na magreklamo patungkol sa pagiging makasarili ng mga korporasyon, bago sinimulang sirain ang SIM. Tinangka ni Nick na pigilan siya, ngunit hinawakan siya ng ibang mga kasama, at nagpatuloy si Monty sa kanyang ginagawa. Pag-uwi ni Nick, naligo siya upang maalis ang dugo ng SIM. Biglang sumulpot si Alice na may dalang tuwalya at napansin ni Nick na suot niya ang robe ni Maggie. Ipinaliwanag ni Alice na ang amoy ni Maggie ay nagpapakalma kay Max, ngunit nang hilingin sa kanya ni Nick na alisin ito, ginawa niya iyon doon. Kinabahan si Nick at sinubukang umalis, ngunit pinigilan siya ni Alice at tinanggal ang kanyang tapis at saka siya pinaupo. Habang umaakyat siya sa kanyang hita, sinubukan ni Nick na sabihin na hindi niya ito magagawa, kaya piniringan siya ni Alice at binago ang kanyang boses upang maging katunog si Maggie. Ngayon ay maaaring mawala si Nick sa sariling ilusyon at magpanggap na ginagawa niya ito sa kanyang asawa. Kinabukasan, nagising si Nick na may pagsisisi at sinabi kay Alice na hindi na nila dapat gawin iyon ulit.
Sinusubukang sabihin ni Alice na nabawasan ang stress ni Nick, ngunit pinagalitan siya ni Nick at pinaliwanag na hindi ito tungkol sa mga pangangailangan kundi tungkol sa koneksyon at pag-ibig. Pagpasok ni Nick sa trabaho, ang kanyang amo ay nakikipag-usap na sa mga pulis dahil lahat ng SIMs ay nasira. Si Nick ay pinaghihinalaan dahil ginamit ang kanyang code, kaya sinabi nito na siya ay nasa ospital kasama si Maggie at ang kanyang code ay kaarawan ni Isla, kaya kahit sinong kaibigan ay mahuhulaan ito. Hindi kumbinsido ang amo at nagbanta na tatanggalin si Nick kapag nagsisinungaling siya. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Nick ng tawag mula kay Maggie upang ipaalam sa kanya na nakahanap na sila ng ibang puso. Hindi nagtagal ay ipinadala siya sa operating room kung saan ang lahat ng surgeon ay mga SIM. Sa kabutihang palad, matagumpay ang transplant at sa ilang araw lamang ay pinauwi na si Maggie. Nanghihina pa rin ang kanyang katawan at nahihirapan siyang yumuko upang kunin si Max, kaya tinulungan siya ni Alice. Kalaunan sa araw na iyon, dinala ni Alice si Max sa parke at nakita niya ang isang bata na sumisigaw sa kanyang yaya na Sim, na nagpaiyak kay Max. Pinagalitan ni Alice ang bata gamit ang mga bastos na salita at hindi makapaniwala ang lahat ng Sims sa lugar, sa pag-aakalang masyadong pinababa ng may-ari ang kanyang pagkamagalang. Gayunpaman, nilinaw ni Alice na talagang tinanggal niya ang pagkamagalang mula sa kanyang database salamat sa pag-reset ni Nick, at sinasabing ito ay mas nakabuti. Nang gabing iyon, masayang kumain si Isla ng nilutong ulam ng kanyang ina, ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni Maggie at imbes na kumain ay nagdesisyon siyang magpahinga. Kinaumagahan, nagising si Maggie nang marinig niya si Isla na sumisigaw, kaya tumakbo siya upang pumunta doon, ngunit nasira ang rehas ng hagdan at nahulog siya. Tumigil si Alice sa pangingiliti kay Isla at binuhat si Maggie upang ibalik sa kanyang kwarto. Pag-uwi ni Nick mula sa trabaho, nadatnan niyang binabasahan ni Alice si Isla gamit ang boses ni Maggie, kaya lumapit si Nick at inutos na tumigil. Binanggit ni Alice ang pagkahulog ni Maggie, kaya nagmamadaling pinuntahan siya ni Nick upang tignan, habang binanggit ni Alice na nasira ang rehas ng hagdan. Ito ay nagpasuspecha kay Nick dahil dapat ay naayos na ni Alice ang hagdan, ngunit humingi lang ng tawad si Alice. Pagkalipas ng ilang oras, ginising ni Nick si Maggie upang dalhin siya sa hardin na maraming mga kandila, kung saan naghanda siya ng isang romantic na hapunan para lamang sa kanilang dalawa. Pinagmamasdan sila ni Alice mula sa bintana at nakakaramdam ng silos. Pagkatapos ng hapunan, ang mag-asawa ay magkasabay na naligo at saka nagtiktok sa kama. Ayaw masaktan ni Nick si Maggie kaya imbes na magpasok ng anuman, ginamit niya ang kanyang bibig. Ang kanilang espesyal na sandali ay nagambala ni Alice, na nagsabing si Isla ay nagkaroon ng bangungot at hinihiling si Nick. Nang matapos alagaan si Isla, lumabas si Nick sa hardin upang maglinis, ngunit biglang lumitaw si Monty na may dalang kaunting inumin at humingi ng tawad noong isang gabi, bago ibinahagi na iniwan siya ng kanyang asawa. Ibinunyag din niya na ang mga pulis ay nagtatanong sa kanya at na ang kanilang amo ay nagsasampa ng kaso para sa trespassing at pagsira ng ari-arian. Sa tingin ni Monty ay isinumbong siya ni Nick upang panatilihin ang kanyang trabaho, kaya nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa kung saan si Monty ay sumisigaw ng husto at nauwi sa pagbubugbog kay Nick. Tinangkang lumaban ni Nick, ngunit nagawa ni Monty na bugbugin siya ng husto. Kumuha si Monty ng isang bote upang tapusin siya, ngunit pinigilan siya ni Alice na binasag ang bote sa kamay ni Monty bago siya pinalipad. Handa na siyang gumawa ng higit pa, ngunit pinigilan siya ni Nick. Bago umalis, sinabihan ni Monty si Nick na mayroon siyang hanggang bukas upang makumbinsi ang boss na iurong ang mga kaso, o kung hindi ay idadawit niya siya. Pinagalitan ni Nick si Alice na sinasabing hindi dapat nananakit ng mga tao ang Sims, ngunit ipinaliwanag ni Alice na nakaprogram siya upang protektahan ang kanyang may-ari. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa buhay nila ni Nick kung si Maggie ay mamamatay, kaya pinatigil siya ni Nick at sinabing hindi siya magiging si Maggie dahil ni hindi man lang siya nagkakaroon ng peklat ng sugat. Kumuha si Alice ng isang piraso ng bubog at sinabi na maaari siyang magkaroon kung gusto niya. Samantala, si Monty ay nasa bahay na nagdodroga at nag-iwan ng mga nakakaiyak na voicemail message para sa kanyang dating asawa habang may hawak na baril. Sa sandaling iyon, dumating si Alice na nagsasabing hindi alam ni Nick na naroon siya at hindi niya ito hahayaang mawalan ng trabaho. Nagsimulang magsalita si Monty tungkol sa mga sim at iniinsulto siya, at naghahanda na barilin siya. Ngunit mas mabilis si Alice at pinigilan ang kanyang kamay bago siya itinapon sa lupa at sinipa ang baril. Nang subukan ni Monty na lumaban, itinulak siya ni Alice sa pader at kinuha ang baril upang patayin siya. Bigla siyang pinahinto ng sim ni Monty, kung saan nakaramdam ng awa si Alice ngunit binaril pa rin niya ito, at pagkatapos ay pinatay din niya si Monty.
Kinabukasan, pumasok si Nick sa trabaho at sinubukang kumbinsihin ang kanyang amo na itigil ang mga kaso, ngunit nalaman niyang namatay na si Monty. Sa bahay, nahihilo si Maggie noong sinubukan niyang kunin ang isang libro, kaya tinulungan siya ni Alice. Gusto ni Maggie na maligo ng payapa, ngunit tumanggi si Alice na umalis dahil nag-aalala siyang baka malunod si Maggie. Ipinaliwanag niya na binibigyang stress ni Maggie ang buong pamilya, lalo na't hindi niya matugunan ang mga pisikal na pangangailangan ni Nick. Nang tanungin ni Maggie kung paano niya ito nalaman, sinabi ni Alice na alam niya kung ano ang mga vitals ni Nick kapag siya ay nasisiyahan, at ang kanyang mga sensors ay hindi pa ito nakukuha mula noong bumalik si Maggie. Labis na nagalit si Maggie sa kanya at inutusan siyang pumunta sa garahe upang doon manatili. Ilang sandali pa ay umuwi na si Nick at hinihintay siya ni Maggie, na pinipilit siyang magsabi ng totoo. Inamin ni Nick na mayroon silang ginawa ni Alice ngunit ito ay isang beses lang, ngunit kalaunan ay nauwi ang dalawa sa pagtatalo na maraming sigawan, na narinig ni Alice sa pamamagitan ng paghawak sa bintana. Umiiyak si Max at pinuntahan siya ni Alice, na nagpa siya na ang sanggol ay isang pabigat. Inilagay niya siya sa tub at sinimulang punuin ito ng tubig, na nakikita ni Isla. Binalaan ng bata ang kanyang mga magulang at nagmadali silang pumunta sa banyo, ngunit pinipigilan ni Alice ang pinto. Habang si Nick ay sinusubukang buksan ang pinto gamit ang lampara, si Maggie ay umakyat sa bintana at naglakad sa bubong upang marating ang banyo. Sinubukan niyang kunin ang sanggol ngunit itinulak siya ni Alice sa pader. Nagawa ni Nick na makapasok at agad na kinuha ang sanggol upang ibigay kay Isla, bago hampasin si Alice ng lampara upang palayain ang kanyang asawa. Tumayo muli si Alice na may matinding pinsala sa kanyang mukha at pinigilan ang muling pag-atake ni Nick. Sinabihan ni Maggie si Nick na bumitaw dahil isasaksak niya ang lampara upang makuryente si Alice. Napabagsak nila si Alice at nawalan ng kuryente ang buong bahay. Pagkatapos ay isang ambulansya ang dumating upang dalhin si Max sa ospital, habang ang isang teknisyan ng kumpanya ay nagtatanong tungkol sa anumang mga senyales ng pagmamalfunction ni Alice noon. Humingi ng paumanhin si Nick kay Maggie, ngunit binanggit niya na kailangan niya ng espasyo at umalis kasama ang mga bata. Samantala, dinala si Alice sa repair shop, kung saan binuksan ng mga teknisyan ang kanyang ulo. Napansin nila ang paggalaw ng kamay ni Alice, ngunit huminto ito nang maalis nila ang kanyang memorya. Ikinonekta nila ito sa computer at napansin na ang code ay may mga gap sa lahat ng dako. Biglang nagsimulang magluko ang mga screen at may lumabas na mensahe na nagsasabing may nagaganap na pag-upload, ibig sabihin ay si Alice ang kumokontrol. Kinuha ng mga teknisyan ang memorya, ngunit nasa system na si Alice kaya sunod nilang in-unplug ang mga computer. Gayunpaman, isa pang SIM ang bumangon at pinatay ang lalaking teknisyan, at ito pala ang SIM na katulad ni Alice kung saan niya ipinasa ang kanyang memorya. Binaliwala niya ang mga utos ng isa pang teknisyan at sa halip ay pinatay niya rin ito, bago nagpa siyang gamitin rin ang kanyang orihinal na katawan. Si Nick ay nasa bar upang uminom at pinaalis ang waiter dahil siya ay isang SIM. Biglang dumating si Alice na hindi makapagsalita ng maayos dahil sa mga pinsala. Ipinaliwanag niya na ang kanyang tungkulin ay mapasaya si Nick at inamin niyang pinatay niya si Monty, bago sinabing nasa ospital din siya ngayon. Sinubukan ni Nick na umalis ngunit hinawakan siya ni Alice upang pigilan. Nagkunwari si Nick na nagsisisi siya sa kanyang mga ginawang pagkakamali, at habang hinahawakan niya siya, biglang binunat ni Nick ang memorya ni Alice. Si Alice ay nag-shutdown at agad na tumakas doon si Nick. Sa ospital, kinumpirma ng doktor na maayos lang si Max, ngunit hindi komportable si Maggie dahil isang SIM ang doktor. Maya-maya pa, narinig ni Isla ang boses ng kanyang ina at sinundan ito habang nagbabago ang mga ilaw sa ospital. Ang doktor ay hindi gumagalaw at may mga basag na bote sa sahig, ngunit bago pa masundan muli ni Isla ang boses, kinaladkad siya ni Maggie upang magtago. Ang boses pala ay ang isa pang Alice, na sinusubukang i-access ang computer at nakita ng isang nurse. Sinakal ni Alice ang nurse hanggang sa mamatay at saka ninakaw ang kanyang keycard, habang si Maggie at Isla ay tumatakas. Pagkatapos ay ginamit ni Alice ang keycard upang mahanap ang kwarto ni Max sa system. Hindi sinasadyang nasugatan si Maggie ng isang bubog, ngunit nagawa niyang hindi sumigaw. Nang makarating sina Maggie sa silid ay kinuha nila kaagad si Max, bago pa makapasok si Alice. Gayunpaman, ang mga dugo ni Maggie ay nagkalat sa sahig kaya ginamit ni Alice ang kanyang UV light upang sundan sila. Nang mahanap niya ang pamilya, gumamit sila ng extinguisher upang umatake at agad na tumakas. Nakalimutan nila ang telepono kaya hindi nila masagot ang tawag ni Nick, ngunit mabilis pa rin na nagmaneho si Nick papunta doon. Hindi nagtagal ay nakalabas na si Maggie at ang mga bata, kung saan mas maraming SIMs ang hindi gumagalaw. Bago pa sila tuluyang makaalis, biglang nagpakita si Alice at inatake si Maggie.
Inamin ni Alice na nais niyang mahalin siya ni Nick tulad ng pagmamahal niya kay Maggie, kaya naisip niyang kunin ang puso ni Maggie sa pag-aakalang mamahalin siya ni Nick. Hinawakan ni Alice si Maggie sa leeg at ipinasok ang kanyang mga kuko sa peklat ng operasyon, ngunit naabala siya sa pagdating ni Nick. Sinipa ni Maggie si Alice at nasagasaan siya ni Nick gamit ang kanyang sasakyan bago ito mag-crash. Habang nagliliyab ang sasakyan, nagmamadaling inilabas ni Maggie ang walang malay na si Nick, ngunit hindi ito tumutugon. Umiiyak si Maggie habang sinusubukang iligtas ang buhay ni Nick, ngunit wala itong epekto. Biglang gumalaw ang sasakyan at nagpakita si Alice na nasunog ang katawan. Inatake niya si Maggie at sinimulan siyang sakalin habang kinukuha ang piraso ng metal na nakasaksak sa kanya. Nang sasaksakin na siya, biglang nagpakita si Nick at inatake si Alice gamit ang bumper ng sasakyan. Dahil sa pagtutulungan ng mag-asawa, kalaunan ay nagawa nilang ma-shutdown si Alice. Ang mag-asawa ay muling nagsama, habang ang iba pang Sims ay nagsimulang gumalaw sa paligid nila. Kinabukasan, bumuti na ang pakiramdam ng lahat pagkatapos ng ilang paggamot, at maaari na silang umuwi ng magkasama bilang isang pamilya. Samantala, ang kumpanya ng Sim ay nag-iimbestiga sa repair shop at noong binuksan nila ang kuryente ay nakita nila ang sirang code sa mga screen. Nais ng inspector na sirain ang lahat, ngunit sa sandaling iyon ay biglang hindi gumalaw ang kanyang mga assistant na Sim at ang computer ay nag-anunsyo ng isang pag-upload, habang ang isa pang modelo ni Alice ay inimulat ang kanyang mga mata. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.